GG! So, good afternoon, everyone. For our lesson today, we will be discussing yung continuation of our discussion last time regarding the tension members. Tutuloy natin. So, ngayon, ang ating entrada o ng topic natin will be the staggered fasteners. Kapag tayo ay gumagawa ng connection ng mga bolts natin, hindi naman lagi or merong mga pagkakataon, there are times that we cannot do yung normal na ginagawa natin. Yung normal yung linya, o baga. Nandito yung, sana ba? Nandito yung isang bolt, yan. Yan, yung organize, yung hindi masakit sa mata. May times na hindi yan possible. Yung situation dictates or tells us na hindi siya pwede and mas applicable yung ganitong klase ng connection. Ang tawag natin dyan ay staggered connection or staggered fasteners. Dahil ganyan ngayon nangyari sa connection natin, magiging iba yung analysis niyan. Medyo malapit sa nalaman or na-discuss natin last time, pero meron tayong idadagdag. Kung i-observe natin yung figure C, ito, makikita mo na nag-crack yung ating connection sa path na ito. Ito yung dinaanan ng crack dito, pag ganun, pag ganun. So, dahil ganyan ang nangyari, iba yung gagamitin nating net area. Hindi yung normal na alam natin na way ng pag-solve ng net area. Iba na. Sabi ni Cochrane, yun, the same ang lahat ng bagay except for one thing. Kapag tayo ay nagdededuct, ano bang ginagawa natin normally sa net area? Si net area, siya ay gross area minus area ng holes. Diba? Tapos, last time, alam natin na itong area ng holes na yan, siya ay yung thickness times natin or multiply mo sa diameter ng hole. And yung diameter ng hole, yan ay diameter ng bolt plus 1 over 8. Pero kapag staggered, meron kang iibahin. Ano yun? Itong DH na yan. Hindi na DH kapag staggered. So kapag staggered, ang tawag na natin dyan ay D prime or D apostrophe. Okay? Anong ibig sabihin yan? Yung D prime na yan, yan yung tinatawag na reduced diameter. Reduced diameter. So dahil naging staggered, hindi na yung diameter ng hole ang gagamitin natin, medyo iibahin, tatawagin mo na siyang reduced diameter. Okay? So alam na kasi natin na iba na yung effect eh. Nagbago na. Dahil iba na yung failure path. And yung reduced diameter na yon, ito yung formula. Kaya huwag kang matakot dahil si reduced diameter, siya lang naman ay yung diameter ng hole, pero meron kang ibabawas. Yun ay ang S squared over 4G. So, yung D dito, yan, D sub H din yan, diameter ng hole, nakalagay dito. D is the whole diameter. So, si D prime pala, siya ay diameter ng hole minus S squared over 4G. Ang tanong, ano yung S squared, ano yung G? Ano yung S? So, si S siya daw ay stagger. And kung i-observe mo yung picture dito, ito yung S. Ayun. Yan yung distance from B or dun sa unang bolt papunta sa pangalawa, pero ang sinusukat mo ay yung distance which is parallel. Yung spacing nila parallel sa direction ng load. Ito yung load mo, horizontal. Yung distance S siya din ay horizontal. Okay? So, depende yan sa orientation ng figure. So, siya ay laging parallel sa load. And kapag transverse naman yung titingnan mo, siya naman si G or transverse spacing. So, pwedeng ang tandaan mo na lang ay si S. Automatic yung kabila nun, siya na si G. Okay? Si S ay parallel, hindi malamang si G siya yung hindi parallel. Okay? Tatandaan yan ha? Instead na D prime, instead na D
or d sub h or diameter ng hole ang i-multiply natin sa thickness para makuha ang area ng hole, gagawin mong d prime. So, yan yung general way. Pero minsan, kung gusto mong medyo mabilis ang buhay mo, kasi pag ito ang ginawa mo, paano kung marami yung ganitong klase? Ano pa pag sinabing staggered? Ito, di ba, yung gumaganito? Yung hindi diretso, normal ganyan, gumanito siya, tumagilid. Staggered ang tawag. Paano kung maraming ganyan? O halimbawa, ganito yung nangyari sa figure natin. Ilang staggered yan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yan. Paano ang gagawin natin kapag marami? Pwede pa rin to, okay lang din. Pero merong mga pagkakataon na mas madaling gamitin yung ganitong diskarte. Ano yun? Imbes na kunin mo agad yung area, kukunin mo muna yung net width. Okay? So, balikan natin yung concept. Kapag meron tayong area or cross-sectional area, meron tayong thickness, meron tayong width. Diba? Itong width, ito na rin yung gross width. Siya yung original. Wala pang bawas. Kapag kumukuha tayo ng area net, ano yung ginagamit nating width? Di ba hindi naman yung gross? Yung may bawas na. Ang tawag natin doon, net width. Okay? And, i-multiply natin yun sa thickness. So, ano ba yung net width na yan? Siya na yung width, pero tinanggal mo na yung may hole. Halimbawa, may butas dyan. Tanggalin mo na yan. Ito rin. Hindi nakasama yan. So, yung net width, ito na lang. Ito, ito, ito. Okay? Pwede mong maging diskarte yon para isang beses ka lang mag-multiply ng thickness. Kung ganun ang ginagawa mo, pwede mong gamitin itong formula na to. Okay? Para makuha si area net, kukunin mo muna yung net width, then bago ka mag-multiply ng thickness. Ano ang formula for net width? Kapag staggered, ganito ang gagawin. Yung gross width, siya yung total, bawasan mo ng summation ng d prime. Okay? Or summation ng d minus s squared over 4g. Ano yung d? Diameter ng hole. Pwede mo pa siyang i-expand papunta dito sa kasunod, wherein, diba, magiging minus summation ng diameter ng holes, and negative times yung negative s squared, magiging plus s squared over 4g. Which makes sense, kasi naman, imagine mo, alin ang magiging mas mahabang width? For example, itong particular bolt na to, nandito siya. Ito yung width dapat. Ito yung normal. Pero dahil naging staggered, naging ito siya. Inclined. Obviously, mas mahaba to, di ba? Okay? So, make sense lang din na yung nangyari dito, yung gross width mo, although nagbawas ka ng diameter ng hole, nadagdagan siya. Okay? Kasi nga, merong nag-incline. Pag nakuha mo na yan, lahat, yan na yung net width. Okay? So, magbi-build up tayo sa formula na yan. So, sana mailista mo. Ilista mo na. Dahil meron na tayong example. Yata. Yun, meron na. Okay? So, konting recap. Ganun pa rin naman. Area net is gross area minus area ng holes. Pero, para kunin ang area ng holes, d prime na ang gagamitin, which is diameter ng hole minus s squared over 4g. Itong d prime na to is para sa lahat ng staggered na na-experience mo. Okay, so bibilangin mo lang, tulad ng nangyari dito, bibilangin mo lang ilan yung diameter and ilan yung s squared over 4g, ilan yung lumiko. Okay, ilang beses kang nag-go out of your way tumagilid. Okay, papakita natin mamaya. So, yan yung unang way, pero pwede mo ring kunin using yung net width. So, kunin mo muna yung width bago ka mag-multiply ng thickness. Try natin yan dito sa kasunod na problem. Ayun. So, compute the smallest net area for the plate shown.
The holes are 1 inch diameter ng bolts. Ngayon, dito, kailangan mong mapansin or before ka muna mag-start, dapat mong maisip na sa mga staggered fasteners or staggered connection, medyo magiging iba yung ating unang gagawin or yung ating analysis. Ang una mong i-check dito, paano po ba mag-fail yung aking connection? Diba? When we say fail, dahil ito ay net ang pinag-uusapan, ang failure na ating tinitinan dito is yung rupture. Saan po ba mapuputol ang ating connection? So, kung galing kang A, kung magka-crack man yan dahil hinila mo, nag-apply ka ng tension, saan dadaan yung crack? Meron tayong maraming possible scenario. Pero sa maraming possible scenario na yon, isa lang yung go-govern or mag-govern. So, bigyan kita ng isang example. Pwedeng maputol yung fastener natin or yung ating connection dito sa A, B, D, E. Pwede siyang maputol dyan. Diba? Hinila mo, naputol siya dito. Okay? Pwede din na dito siya maputol. Dadaan siya kay A, kay B, dadaan kay C, babalik kay D, pupunta kay E. Pwede rin. Okay? Pwede rin siya mag-fail dito. Galing kay A, ibahin natin ang kulay. Galing kay A, punta kay B, kay C, hindi na dadaan kay D, diretso siya kay G. Pwede rin. So, sa staggered fasteners, itatry mo lahat ng possible scenario na yan. Okay? Pero dito sa example natin, possible hindi natin sa try lahat. Kasi, syempre, mauubos yung oras. Dahil repetition yan, pare-parehas naman yung gagawin mo, pipiliin mo lang kung alin doon sa mga failure paths na yun, yung pinaka mababa ang makukuha mong area. Dahil ang ating steel or yung failure ng steel, pipiliin yan yung path na merong least resistance. Hahanapin niya yung path kung saan kapag doon dumaan yung ating failure, yun ang pinaka-konting force na kailangan niyang i-apply. So basically, yung pinakamaliit yung area. Kasi doon mas konti yung force na required para makapag-cause ng mas mataas na stress. Eh di, alam na natin. Problema mo ngayon, ano yung discarding gagawin mo? Pero before tayo tumuloy, baka maisip mo, Sir, di ba pwede rin po siya mag-fail dito? Kay J, F, H, pwede rin po mag-fail kay I, J, ganito, sa tuldok na ganyan? Oo, pwede din. Yun nga lang, ang dapat mong maalala or i-consider para sa staggered fasteners, that yung ating load, let's say load P, yan ay distributed equally across all bolts, across all connection. For example, meron tayong 110 kN na P, na tension na in-apply. Ilang bolts ang meron dito? 1, 2, 3, 11. Ibig sabihin, kung 11 na volts yung nandyan, divide mo, 110 divided by 11, ilan ba to? 110 divided by 11. 11. 10. 10 kilonewton. 10 kilonewton yung dadalhin ng bawat isa. Ngayon, kapag ang pinili mong failure path, kasi ikaw ang pipili niyan kapag may exam, hindi ibibigay sa'yo anong failure path. A, B, C, D yung ika-calculate, hindi. Magta-trial and error ka kapag hindi ka sure sa sagot mo. Either mag-trial and error ka or tanggapin mo na lang na kapag mali ka ng hinula, edi mali na. Okay? So, ita-trial mo talaga yan. So, halimbawa, napili mo yung IJ. Yan, ito. Pag ganun. Alam mo na each bolt ay may dalang 10. Ganun talaga ang nangyayari sa actual. Maghahati-hati yung lahat ng bolts na yan doon sa 110. Hindi pwedeng hindi naglagay ka pa ng bolts kung ina-expect mo pala na wala siyang dadalhin. Kumbaga,
Dinisan mo yan, connection na yan, ine-expect natin na lahat ng volts dyan magdadala ng load na equally distributed sa lahat. So, kung dito ka ngayon nag-cut, basically, ilang volts lang yung kinoconsider mo na magdadala ng load. Ito. Basically, itong natitirang lahat na to, 1, 2, 3, 4, yung apat na yan, in-expect mo na hindi sila magdadala ng load. Okay? Ganon ang magiging analysis or ganon ang mangyayari kapag ang kinonsider mong failure path is yung nasa gitna. So, tinatanggalan mo ng karapatan yung apat doon. Wala na kayong karapatan magdala. Hindi kayo kasama sa analysis. Meaning, instead na 110, ma-adjust yung P mo. Okay? Ilan na lang? 1, 2, 3, 4. 7 times 10. So, 70 kilonewton ang gagamitin mong P. So, anong effect niyan? Mas mababa ngayon yung stress na mabubuo. So, hindi or maliit ang chance na mag-govern yung ganitong failure path. Sila yung pinakamababang area. Sila yung pinakamababang stress na makakos. Kasi nga, lumiit din yung load. Okay? So, most of the times, hindi ko niro-rule out yung possibility na mag-feel ng ganito. Pero most of the time, ang nag-feel ay nandun sa volts kung saan considered mo yung lahat, yung buong P. Okay? Yung ABDF or pwedeng ABCDF. So, kapag nag-solve kayo, maliit ang chance na mag-govern yung ganito. Failure. Always yung pagganto. Ayan. Lagi mong ihahagip. Yun ang thought process natin. Ihahagip mo lahat ng volts. Okay? Dapat masama sila. So, kung ganun pala, ano yung dalawang possible failure path natin? At A, B, D, F, and at A, B, C, D, F. So, ang analysis mo ngayon, dahil pinapakuha ay net area lang naman, di itatry mong kunin yung net area using yung failure path na ABDF. Let's say yun ang akala mo mag-govern. Okay, si ABDF. Ano ngayon ang formation ng volts dyan? Dalawa lang. Yung kay B and kay D. Hindi pa kasama yung C dahil ang failure mo, sabi mo, A, B, D, F lang. So, itong linya lang na to, straight lang. And dahil straight yan, hindi pa yan staggered. Wala pang staggered. Okay? Yun pa yung alam mo na normal. So, kung kukunin mo yung net area niyan, so, net area, it should be gross area minus area ng holes. Okay? Alam mo na ba yung gross area? Yes, kasi plate to. So, yung cross-section ng plate na yan is, imagine mo, gawin nating ISO. Nakaganto pala siya. Nakaganyan. Yun, drawer. Nakikita mo yung nangyari doon. May thickness, 3/4. Tapos may width. Ano ang width? 5 plus 5 plus 6, 16. Yun na, lagyan natin. Yun. Okay? So, ito yung cross-sectional area na tinutukoy. 16 ang width, 3/4 ang thickness. So, we have this gross area to be 16 times 3/4 or let's say 12 square inch. Okay? May gross area ka na. Punta naman tayo sa area ng holes. So, nasaan ang area ng holes? Area ng holes. Ano yung area ng holes? Wala pang staggered. Again, wala pang staggered. So, it should be the diameter times thickness. Okay? So, kaya importante na nagets mo na yung nakaraang topic. Kasi imagine, pag di mo nagets yun, mag-i-stuck yun dito. So, hopefully, magets nyo yun, magets nyo to, dahil kasunod nito, ibang topic naman, and mag-i-stuck naman yun sa knowledge mo dito. So, as much as possible, every week, huwag nyong iiwanan na hindi siya naiintindihan dahil may hirapan kayong habulin yan sa kasunod. So, wag na iwas, procrastinate na tayo. Kung ano yung topic ngayon, i-understand na natin this right now, right then, or sa mga susunod na araw. Anyways,
So, diameter times thickness. Ano ang diameter? Diameter ng hole, hindi diameter ng bolt. So, 1 inch plus 1/8. So, okay, sana wala ka pang amnesia. Diameter ng bolt, 1, plus yung 1/8 galing sa provision. And, multiply mo sa thickness na 3/4. Okay? Actually, kahit di mo na kunin ang value niyan, diretso mo na dito. So, you have 12 minus 1 plus 1/8 times 3/4. And this should be equivalent to 12 minus 1 plus 1/8 times 3/4. Eh, may nakalimutan ka. Sir, dalawa po yung bolts. Yo, dalawa pala yun. Kala mo isa lang eh. Pag type mo sa calcu, may mali ah. Lagay mo, times 2. Dalawa eh, Sa D, sa B. Okay? So, times 2. Then, 10.3125 square inch. So, yan na yung area net kung i-consider mo na nag-fail siya kay ABDF. Okay? So, paano naman kung i-consider natin ang failure path na ABCD, F. Yan. Ay, pala yun. F ba yun? Ibig lang, brain ko nga. Ay, pala yun. Tayo dyan. Palta natin. Joke lang. Yun. Tama na. A, B, C, D, E. Eh, kung ganun pala, solve mo na. Okay, ano yan? Anong formula? Ganun pa rin. Diba? Walang magic dito. Area net is area gross minus A holes, pero staggered na siya. Diba? Liliko kay. Lumiko, bumalik. Babalik at babalik sa'yo. Ano yung A holes na yan? Okay? Remind natin, recall natin na yung E-holes para sa mga stagger ay dapat D' times thickness. And yung D' na to, yan ay, sige, lagyan na rin natin, summation ng D minus S squared over 4G times thickness. Sir, bakit summation? Okay? Kasi nga, hindi lang naman isa yung ating nangyari, hindi lang naman isa yung ating hotdog dito. Yung staggered. Dalawa yan eh. Okay? Summation, ibig sabihin lahat. Summation ng D, summation ng S squared over 4G. So, lagay natin dito. Kunin muna natin yung A-holes. Ano yung D natin? Ups. 1 plus 1/8. Okay? Ito yung, lagyan natin ng arrow. D. Eh, 3 peraso yan. Eh, D times 3. Okay, 3 yun ha. Ano naman tanong mo pa sa nanay mo? Yan o. Isa sa B, isa sa D, isa sa D. 3 yan. Baka naman. Minus. Okay, lagyan pa natin ng bracket dito. Kasi i-multiply mo pa sa thickness mamaya eh. Ay, bakit naging rectangle? Wag. Yan. Minus S squared. Uy. So, tingnan mo ngayon yung mga staggered natin. Sa B to C muna tayo. Ano yung S dyan? Ano yung distance or spacing nila parallel sa loading? Yung 3. Ano yung G? Diretso na natin. Yung 5. Diba? Kita naman? 5, 3. Si 3 ay longitudinal or parallel sa loading na spacing. Yung 5 naman ay yung transverse o yung opposite or yung perpendicular dun sa ating loading. So, may S ka na 3 squared over 4 times 5. Minus. Uy, bakit isa pa? Ba't minus ulit? Eh, kasi dalawa yan. Diba? Isa pa lang yan eh. Meron pang isa. Kunin mo ulit. Ano yan? 3 squared. Same lang pala. Okay? 5. Same lang pala. Okay, so pwede mo nang i-times 2, pero for the sake of general purpose, para next time, hindi ka na malito masyado, ulitin mo na lang. Yan. Kasi, another yan eh. So, hopefully nagigets niyo yung gist. Kada stagger natin,
Okay? Isang S squared over 4G. Then, bago ka mag-close, then multiply mo sa thickness na 3/4. Okay? Lagyan natin itong dalawang to. Sila ay S squared over 4G. Summation, summation. Ito naman yung thickness. Patay. Diba? Patay sa'yo yan. Wala na, minani. Okay, nasagot. 1 plus 1 over 8 times 3 minus 3 squared over 4 times 5. Idalawa yun. Times 2. Times 3/4. So, 1.8, 5, 6, 2, 5. Tayo dyan. E di kunin mo na yung area net. Okay? So, area net, area gross, 12 minus 1.8565. Ang sagot ay 10.14 square inch. Okay? So, yan na yung sagot. Now, pwede mo pang i-try yung natitirang isa, yung A, B, C, G. Pero, note mo na, nagbawas ka ng volt kasi hindi ka na dumaan kay D. So, imbis na, let's say, 110 ang gagamitin mo, P, 100 kN na lang. Okay? Pero, wag na tayo pumunta sa part na yon kasi hindi naman natin siya kailangan sa analysis. So, ang mahalaga, meron ka nang na-consider na dalawang failure path and by checking, by observation, makikita mo na A, B, D, F, 10.3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ilan to? 10.14. Wala na. Diba? Saan siya mag-feel? Ayaw niya kay A, B, C, D, E. Dito siya kay A, B, C, D, E, F, G. Dito. Yan. Dito. Ito na yung final answer. Box mo yan. Finish na. Ay, wala na. Okay? So, sana nasusundan ya. Wala, first problem pa lang to. Baka, di ko lang kung nakatulog ka na o nangingisay ka na dyan. Next tayo, next problem tayo. Ay, hindi pala next problem. Next topic, next concept tayo. So, itong example natin para to sa plates, di ba na? Smallest net area for the plate. Yan. So, plate yan. Rectangular lang yung shape. Ano naman ang mangyayari kung naging angle? Tayo. Naging angle na pala siya. So, kapag angle, and ganito yung nangyari sa iyong angle, merong bolt dito, merong bolt dito, and ganyan ngayon nangyari, paano mo siya i-analyze? Paano mo kukunin yung area net? Ang unang step mo dyan is to imagine like this particular angle, pinlat mo. Ginawa mong flat. Ito na yun. Diba? Mula sa baliko, pinitpit mo, ginawa mong flat, babalik mo na lang mamaya after mo i-analysis. Ay, di flat na ngayon. Okay? Flat na siya. Similar pa naman ang lahat ng bagay maliban sa isa. Nabago na yung G. Saan G yung nabago? Yung G mula dito papunta dun sa kasunod. Kasi pinitpit mo siya, merong nangyaring kakaiba. Okay? Ang G na daw natin ay yung distance mula sa corner dito sa heel, burahin na natin daming x-ray. Ang distance mula dito sa heel ang tawag natin dito sa corner na to, papunta doon sa unang bolt, plus mula ulit sa heel, papunta doon sa kabila. Ayan. Yung 3 and yung 2. Pero babawasan mo ng thickness ng plate. Magbabawas ka ngayon. Okay, so anong nangyari? 3 plus 2 minus 1/2, edi 4.5. Okay? Siya na si G. So, yung G lang yung mababago. Yung S mo, siya pa din. Siya pa din yung dati. Siya pa rin yung nakilala mo nung una pa lang. S. Yung G, iba na ang gagawin. Hindi 3 plus 2 lang. Hindi 3 plus 2 lang. Magbabawas ka pa nung thickness.
Ay, the same lahat ha, maliban dyan sa part na yan, yung G. Eh, di kung ganun pala, absorb mo yan. Bigyan kita ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Problem na kasi tayo. May problem agad. Wala na. Okay? Meron kang angle. Naka-stagger ang mga fastener. Kitang-kita. Wala na. A36 ang ginamit mong steel. And binigay ang diameter ng bolts na gagamitin. Hahanapin mo ngayon ang design strength using LRFD and yung allowable using ASD. So, set up muna natin ang mga data na alam na natin. So, si A36, ang FY ay 36, ang FU ay 58. GG. Ano pa? Diameter ng hole. Alam mo na yan. 7/8 plus 1/8. 1 inch. Okay na yan. Okay? Pinapahanap, design strength and allowable strength. Alam mo na ang formula doon, di ba? Sige, sulat na natin. So, para sa LRFD, ang formula natin for yielding ay VPN or design strength ay equal sa 0.9 FYAG. Bawal may amnesia dito. Sasauluhin mo yung mga formula na yan. Sa rupture naman, VPN ay 0.75 FU. Effective area, AE. Para sa ASD, masyadong madikit. Baba natin. Yan. So, AFD, yielding, and rupture. Okay? PN over safety factor is 0.6 FYAG and 0.5 FUAE. Okay ka na dun. Alam mo na kung ano si FYFU. Ang problema mo ngayon ay si AG and A sub E. Okay? So, punta muna tayo kay AG. Kasi kaya mong kunin yan. Ano si AG? Dito na, sa ilalim. Imamanual mo? Wag na. Kita mo sa taas, oh. May AISC tayo. Yung AISC. Okay? Ayun lang, nasa ilalim siya. Lipat natin sa next page. Yan. So, gusto mong kunin ang gross area ng L8 by 6 by 1/2. Tayo dyan. Hanapin natin. Nasaan? L8 by 6. Palitan natin ng cursor. Ibang kulay. Yun, 1/2. Yun. Area. Ayun. Hanapin mo. Ayun. Yun o. 6.75 pala. Okay? So, 6.75 square inch. Wala na. Finish na to. May gross area ka na eh. So, minsan, halimbawa, nakalimutan mo yung pag-solve ng area net, wag mo na isolve yung rupture, yielding na lang yung isolve mo. So, tapos manalangin ka na yun yung mag-burn. Diba? Para kahit hindi mo na isolve si area net, may pag-asa kang tumama. Yun nga lang, paano kung rupture yung mag-burn? Wala na, finish na. Sige, palakasan tayo ng guardian angel. Malay mo, lumabas, diba? Yan yung gross area. Kailangan mo pa ng effective area. Ano sa effective area? Uy. Effective area? That is area gross minus area net times U. Ayun, baka nakalimutan mo. ANU. Yung si AN, siya na yung alam mo. Area gross minus area ng holes. Okay? Dahil effective area pala ang kailangan mo ng U. Kailangan mo si U. Ano ngayon yung U na yan? Okay? Titinan mo ngayon yung value ng U sa table. Okay, check mo. Anong case kaya siya?
So, meron tayong case 8. So, di ko alam kung na-send ko na. Baka hindi pa. So, balikan lang natin ang slide. Meron tayong case 8. Sabi dun, no? Para sa mga angle, single or double. Kapag tatlo yung fasteners per line, okay, 0.6. Ano po yung problem natin? Ilang fastener yun? Di ba ganito yun? You know, tatlo. Nandito yung loading. Isa, dalawa, tatlo. Okay? 0.6 ang gagamitin. Meron pang isa. Diba? Ito yung case 8. Meron pang case 2. Ayun. Sabi dyan, lahat maliban sa plates and sa HSS, U is equal to 1 minus X bar over L. Pasok yung angle kasi ano bang hindi lang pwede? Yung plate lang naman and yung HSS. Okay? Sabi niya doon, where the tension load is transmitted to some but not all. To some but not all of the cross-sectional element. Ang tanong, pasok ba siya doon? Pasok ba siya sa case 2 and sa case 8? Pasok. Lagay natin. Dito. Sana ba yun? Lalim eh. Try mo. Lalim pala nun. Dito. Ayun. Sabi doon, sa case 2, ang U daw natin, case 2. U is equal to 1 minus X bar over L. Sa case 8, ang U ay 0.6. So, ang tanong, saan sa dalawang yan ang gagamitin? Ang sagot? Wala. Bakit? Bakit sinulat mo? Hindi mo yan gagamitin. Ano bang sabi? Kailan lang gagamit ng shear lug? Gagamit ka lang ng shear lug kapag merong element sa iyong connection na hindi connected. Kasi ang distribution ng stress ay nagiging uneven. Sa angle, kailan nangyayari yon? Halimbawa, ganito yung angle mo, di ba? Nandito yung bolts. Tapos sa kabila, wala. Meaning, kapag naglagay tayo ng stress or nag-apply tayo ng load, halimbawa, galing sa plate, ano mangyayari? Lahat ng stress magko-concentrate dito. Kasi nandyan yung connection eh. Kung nasaan kasi yung connection, doon lang papasok, doon lang magta-transfer yung loads. Ibig sabihin, most of the loads magko-concentrate sa part na to bago siya pumunta dito. Uneven yung distribution. Doon nagkaka-shear lag. Ano ba nangyari sa problem? Yun naman pala. Diba? Kitang-kita. Malinaw pa sa alas 5 ng gabi. You know? Meron dito, meron doon. Okay, so wag na nagkakomit sa exam yan. I-check nyo muna. Kailangan ba ng U? Or, hindi ba kailangan ng U? So, baka naman, akala mo hindi kailangan, kailangan pala. Or di kaya akala mo kailangan, hindi naman pala. I-check mo yun na masinsinan. So, una mong titingnan, kailangan ba ng U? Okay, so dapat alam mo yung consideration natin kung kailan magkaka-U. Kung meron, pipiliin mo yung mga cases. Ayun. So, kung ayaw mo nun, edi ipanalangin mo na wala palang U. Yun nga lang, what if, paano kung meron? Diba? So, hindi pala ito tama. Sobrahin mo niyan. So, yun naman natin ay equal sa 1. So, dahil equal naman pala, lagyan na natin. So, AN times 1 or AA is equal to effective net area. Okay? Okay naman pala. Basic naman pala. So, area net na lang ang problema natin. So, para kunin ng area net, at dahil staggered to, okay, ang una mong gagawin, or yung next natin gagawin, ay hanapin mo yung failure path. Nasaan kaya nag-fail ang aking angle? Ayun. Okay, saan kaya siya nag-fail? So, kung titingnan mo, maraming possibilities. Pwede dito. Pakitaan na kita. Dito. Yan. Yan. Okay. Dadaan siya kay A, B, D. Lagyan na natin. A, B, D, F. Ito yung possible failure paths.
Okay, failure paths na possible. Pwede rin dumaan kay A, B, C, D, F. Kaya ang importante, madaanan mo or makonsider mo lahat ng bolts. Okay, so pipiliin mo yung mga nasa bandang malapit sa P. Okay, ang point natin, lahat ng bolts ay magdadala ng load. So, pwede rin kay A, B, C, D. A, B, C, D, F. Or, pwede rin naman dito. Kay A, B, C, D, E, G. Uy, diba? Pwede din. A, B, C, D, E, G. O baka magtaka ka, sir, bakit po hindi hindi A, B, C, D, E, F? Hindi ganito ang nangyari. A, B, C, D, E, F. Pag ganyan. Okay, so isipin mo ulit. Ang ating steel, hahanapin niya yung path of least resistance. Okay? Saan ba siya hindi mahihirapan sirain yung connection natin? So, imagine mo na lang, hindi mo kailangan ng mathematics, gamitan mo ng logic. Kung magkakrak yung steel mo, magkakrak kay A, B, C, D, E. Nandito na siya kay E. Anong gagawin niya? Lilipat pa ba siya kay F kung saan mas malayo yung itatravel niya? Or kay G na agad? Okay? Hindi mo kailangan ng math para maisip na hindi ito mag-fail kay EF. Kasi, magta-travel pa siya na mas malayo, pwede naman dito kay G. Okay? So, I hope that is, nagme-make sense sa inyo yung logic na gusto nating mapakita. So, we have 3 possible failure paths na sa tingin natin malaki ang chance na dun siya mag-fail. So, kapag kayo ay nagsosolve, syempre, may times na parang hindi kayo convinced. So, kapag may ganun kayong pakiramdam, dun kayo mag-try ng iba pang path. So, ang importante, alam mo yung steps. Kasi nga, sa mismong problem, sa mismong exam, hindi natin sure kung ano yung mag-fail na path. So, magta-trial and error ka talaga dito unless may napili ka, sure ka na yun, tapos i-risk mo na lahat na yun na yung nag-fail. Kasi paano kung hindi pala? Diba? So, ganun talaga sa staggered fastener. Iti-test mo yan sa analysis. So, meron tayong 4 or 3. So, ita-try natin lahat ng possible failure path na yan and iti-check kung saan siya mag-fail. So, unahin natin na kunin muna si failure path A, B, D, F. Okay? At A, B, D, F. Nasaan yan? Si A, B, D, F. A, B, D, F. So, sa A, B, D, F, wala pa pong staggered. Okay, so buburahin ko na to. Nasaan ba yung A, B, D, F? Ito. A, B, D, F. Walang staggered kasi isang diretso lang siya. Okay? So, walang staggered. So, kung ganun pala, ano yung magiging area net mo dyan? Okay? So, hindi mo need kunin agad yung F ha, yung mga force. Kunin mo muna yung pinakamaliit na area net. Okay? Para isang bagsakan na lang tayo sa pagkuha ng AE. So, area net should be gross area minus area ng holes. So, 6.75. Kung ABDF pala yan, walang staggered, edi ang area ng holes ay diameter ng hole, diba? Times thickness, which is 1/2 given, thickness ng angle, 1/2. And, ilang piraso? 2. Diba? 1, 2. Okay, 1, 2. So, 2. Natin, 2. So, cancel. Yo. Okay. Kung ganun pala, edi ilan to? 5.75 square inch. Okay? Yung net or yung gross area na 6.75 minus yung dalawang butas natin
na 1 inch ang diameter times 2. Okay? So 6.75 minus 1. 5.75. Ayan, punta naman tayo sa pangalawang failure path. So ulitin natin. So at A, B, sabi natin at A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. So halos ganun pa din. So area net should be equal to the gross area minus diameter or area ng holes na lang. Area ng holes. Okay? Pero dahil meron ng staggered sa part na to, yung area net natin ay magiging gross area minus yung d prime times yung thickness. So, alam mo naman ako ano si d prime. Okay? So, that is area gross minus d sub h minus s squared over 4g times mo sa thickness. Okay. Eh di basic na to. May 6.75 tayong gross area. Okay? Minus natin yung summation. Summation ng DH. Lagi pala natin summation. Kasi nga hindi lang naman isa yung staggered natin. Ilan to? Kung A, B, C, D, F yan, isa sa BC, isa sa CD. Dalawa. Kaya summation. Kung ganon, bilangin mo na ilan yung diameter ng hole na dinaanan natin. Okay, merong tatlo. Tama? Isa sa B, isa sa C, isa sa D, tatlo yan, tatlong bolt hole, times yung butas na 1 inch, tapos na. Ito na yung summation DH. Okay? So, bawasan natin ng S squared over 4G or summation ng S squared over 4G. Merong dalawa. Tama? Isa sa BC, isa sa CD. Yung DF at AB hindi naman staggered yun. So, BC muna tayo, BC. Ano po ang S ni BC? Ito. Yung parallel sa direction ng loading. You know, nandito no. You know, sabi doon no, 4 at 1.5. Okay? So, yan na yung S na gagamitin natin. 1.5. 1.5. 1.5 squared. Tayo dyan. Over 4G. Ano yung G natin? G. B to C, transverse. Transverse. You know, 2.5. Okay? 2.5. 2.5. Now, onto the next part. Ito namang C and D. Pero kung aalalahanin mo, sabi sa atin, kapag angle, kasi angle no, itong may guhit na to, okay? Diyan dumaan yung staggered natin. Iba na yung pag-measure. So, baka magtaka ka, sir, kanina bakit hindi pa natin kinonsider yung sinabi na G kanina sa unang failure? Kasi dito naman, wala pa tayong kinonsider na stagger. Yung butas pa lang. Okay, ito yung normal na ginagawa natin last time. Okay, so ngayon lang naman nagka-stagger. Yung BC, okay yan, normal, kasi dumaan naman tayo sa, dito lang, oh. Ito lang yun, oh. Ito si B, ito si C. Yan lang, ito lang yun, oh. Yung. Okay? So, kung ganun pala, edi walang issue. Kay CD tayo nagka-problema. Kasi tumagos na tayo dito. Okay? So, ano ngayon G dyan? Sabi? G is equal to yung length or yung distance from the corner hanggang dun sa unang bolt, 2.25 or 2 and 1/4 plus mula doon sa heel papunta sa kasunod na bolt, 3. Pero ibabawas mo ang thickness, 1/2. Okay? Ito ay equal saan? 4.75. You know? Ayun, doon pala galing yung 4.75 na yan. So, kung recall mo na nangyari kanina, si G,
para sa mga angle ay equal sa yung mga length sa leg, yung distance ng unang bolt sa heel, papunta dun sa kabila, minus yung thickness na 1/2. Okay? So, sana hindi makalimutan yan. Yan ang value ng G. So, sa problem na to, given kasi siya or nilagay siya sa figure. Pero, paano naman kung hindi, di ba? So, mahihirapan ka dyan. So, dapat maalala mo kung ano yung value ng G para sa mga angle. So, 4.75 pala yung G from C to D. Okay? So, ilalagay natin yan. So, anong value? Minus. Yung S, 1.5 pa rin po. Walang nangyari. Walang kakaibang nangyari dyan. Same naman eh. Yung C and D, yung spacing nila parallel kay load. Yes, 1.5. Walang nabago doon. So, check mo yung figure. Over. So, 4 times 4.75. 3/4. 4 and 3/4. Meron pa ba? Wala na. Okay? Kasi A, B, C, C, D, dumiretso ka na kay F. So, wala na. Yun lang. Okay, so nakikita mo yung nangyayari. So, lahat ng staggered, iisa-isahin mo yung S squared over 4G. Then, bago ka mag-multiply ng thickness na 1/2. Okay? So, yung 1/2 natin, yan yung thickness. So, solve mo na ngayon yung magiging area net natin. So, that is 6.75 minus 3 times 1 minus 1.5 squared over 4 times 2.5 minus 1.5 squared over 4 times 4.75. And multiply mo sa 0.5. So, pa-double check na lang kung tama ang sagot, kung same. So, 5.42 square inch. So, that is your final answer. Okay, yun na yung sagot. Para sa failure path, A, B, C, D, F. Okay? So, ito yung pangalawa. So, tapos na tayo sa failure path A, B, C, D, F. Punta naman tayo sa pinakahuling failure path, which is the A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ito pang huli. Saan yung dadaan? So, dadaan tayo sa B, C, C, D, D, E. Di ko pala nilagay na. D, E, tapos G. Okay? So, A, B, B, C, C, D, D, E, E, G. So, nakita mo na yon. Lagyan natin. At A, B, C, D, E, G. So, ganun pa din ang diskarte mo. Area net is equal to gross area minus summation ng D prime times thickness. Lagay natin. Diretso na. 6.75 minus summation ng D prime. So, lagay mo, D prime is 1 inch. Ito yung hole natin, diameter ng hole. Ang tanong, ilang perasong hole yung dinaanan natin? We passed through yung B, yung C, yung D, and E, which is 4 in total. So, 4 na peraso yung dinaanan natin. So, multiply natin sa 4. Okay? Multiply mo sa 4 ngayon yan. And then, minus. Okay, yun lang. Yun lang yung summation ng D. Minus S squared over 4G. So, dito ka ngayon may hirapan. Ilan to? 1, 2, 3. 3. Kaso, nasolve mo na yung BC, di ba? Kanina din. Yung CD nakuha mo na din. Okay? Saan yun? Recall lang natin, nasaan na? Yung dalawa. Okay, nasolve mo na yan. Hindi mo na kailangang iulit. Kaopyahin mo na lang. Yan din yun. Okay, so mukha lang siya marami. Kapag may nasolve ka ng isa, kung naulit naman, edi hindi mo na need alamin ulit kung paano siya kunin. So, same lang.
meron ka lang nadagdag na isa pang staggered. Okay? Yung BC, CD, and panghuli, yung DE. Yun. Yung S para sa DE ay 1.5 pa din. Ang nabago lang ay si G. So, instead na 4.75 kanina or 2.5, ito na. Yung 3 para kay DE. So, idadagdag mo lang minus 1.5 squared over 4 times 3. Then, tapos. Okay? Ito na yung S squared over 4G mo. Tatlo. So, kung ilan yung staggered, lahat yan, kukuhaan mo ng S squared over 4G. Times thickness na 1/2. So, calculate natin, the net area should be equal to so the final answer should be 5.02 inch squared. So ito yung para naman sa area net ng ABCDEG. Now, i-observe mo ngayon ang nangyari. Okay? Saan na mas maliit? Obvious na obvious, di ba? Hindi mo na kailangan itanong kahit kanina. Okay? Ito yung mag-govern kasi siya yung pinakamababang area. Governs. Okay? Ito na yung failure path na gagamitin mo. Siya na din yung area effective na gagamitin mo. Kasi sabi natin, ang shear lag ay 1. Okay, ano? Okay. Eh kung ganun pala, wala na. Finish na to. Okay? AE is 5.02. Then, masasolve mo na din. Mostly conventional method. Then, masasolve mo na din yung design strength natin and yung allowable strength natin. So, lipat lang natin to hotdog sa taas. Yun. Lipat natin. Yun. O sa gilid. Diretso na to. 0.9 times 36 times 6.75. Okay? That's the gross area. Para sa rupture is 0.75, 58, and 5.02. That is the effective or the effective area, 5.02. Solve mo na. Calculate mo na lang. 0.9 times 36 times 6.75. That is 218.7 kilopounds. That is for yielding. For rupture, 58, 5.02. So, 218.37 naman para sa rupture. And yes, alam mo na. This one governs. Siya na din yung final answer natin. Okay? Siya na yan. Siya yung mas mababa, kumbaga. Punta tayo sa ASD. So, for yielding, that is 0.6 times 36 times 6.75. So, that is around 6 times 36 times 6.75. 145.8 kips. Para naman sa rupture, 0.5 times 58 times 5.02. 0.5 times 58 and 5.02. So this is 145.58 kilo pounds. Okay? So yes, ito ang mas mababa, rupture. Nakita mo, rupture yung mas mababa. Swerte mo kung yielding. Eh, kaano kung rupture? Tayo dyan. This one governs. Okay? So, this is your final answer for this problem. So, kunting recap lang sa gagawin. Okay? So, una mong titingnan, syempre yung formula para sa pinakahinahanap sa problem, which is design strength and allowable. And next, identify kung given yung Fy and Fu, kunin mo na yung diameter ng hole, nakuha mo na. Kunin mo naman ang gross area, nakuha mo na. Kunin mo yung effective area, and alam mo na AN times U yon,
i-check mo kung applicable si shear lag. Kung applicable, i-check mo yung table, dun, kunin mo kung ano yung shear lag. Then, kunin mo ang net area, which is area ng gross minus area ng holes. Pero, i-check mo muna yung mga failure path. I-check mo kung staggered. Kung staggered nga, gagamitan mo ng formula na diameter ng hole minus s squared over 4g. Okay, yung diameter natin, ito na yung formula niya. Multiply mo sa thickness. Okay? So, ito yung magiging summation. Bilangin mo ang diameter, ang ilan ng holes, then lahat ng nag-staggered na part. Okay? Makukuha mo na si net area. So, kung papansinin, and hopefully mapansin mo, the process are quite repetitive naman talaga. Mas mahaba, pero paulit-ulit yan. So, yun ang hahanapin mong pattern as you solve problems sa steel design. Ano yung mga paulit-ulit na ginagawa sa processes? So, importante yung pagsasolve, and habang nagsasolve ka, ma-recognize mo yung mga patterns na yun, kasi yun yung magpapadali ng pagsasolve mo sa problems. Okay? And onto our next problem, we have here a channel. So, medyo madali ito, medyo simple ito. Ang pinapahanap sa atin, what is the smallest net area for this American Standard channel? Gamitin daw natin ang 5/8 inch diameter bolts. So, hindi na siya tulad ng nangyari sa previous problem na meron pa dito sa mga legs niya, sa mga flange niya. So, dahil wala nang ganon, edi hindi na natin kailangan pang gawin yung ginawa natin earlier na nag-G. Yung G natin ay inequate pa natin dun sa mga lead sa legs. Okay. So, yung normal na alam mo, yun na yun. So, ano bang pinapahanap? Net area. Okay. The smallest possible net area. So, dahil ito ay staggered, meron ka ngayong i-check na critical path. Okay? So, pwedeng ito, ano, ABE, pwedeng dyan siya mag-fail, or pwede rin naman dito. Yan, ABDE. So, there are lots of possible paths, pero sa tingin natin, dito sa dalawang to, possible, or pinakamalaki ang chance na dyan siya mag-fail. So, balikan natin, recall natin na ang formula for area net is the gross area minus area ng holes. Ito ay kung walang staggered. Pero kung staggered, yung area ng holes mo, babaguhin natin ng slight, magiging summation ng d prime times yung thickness. Wherein si d prime, siya na yung d minus s squared over 4g. So for this one, straight to the point tayo. Okay, diretso tayo. Consider natin yung failure path A, B, E muna. Okay? So let's consider. Before we continue, isod natin tong next topic sa ilalim. Yan. Consider natin ang failure path A, B, E. Yan. Lipat ko na rin to. Pili ko mapupuno eh. Next topic kasi ito eh. So, ABE, meaning, it should be area gross minus area hole lang dahil yung ABE po, wala namang staggered. Pero before we can actually proceed, need natin si gross area. So, kunin mo si gross area using yung mahiwagang AISC manual. Yung, nasaan na ba? C6/13. Nasaan si C6/13? You know, yung na-tsempohan mo agad. Anong kailangan natin? Area. Ayaw, katabi. Kakainit tayo. 3.81. Okay, balik natin. Okay, wala na siya. 3.81. Lagay mo. Okay, may area gross na tayo. Lagay natin, area net is 3.81 minus area ng hole. Isa lang naman ang dinaanan sa failure path ABE. Then, should be diameter ng hole times, well, thickness. Diba?
So, yung diameter ng hole ay yung diameter ng bolt na 5/8. And yung dapat mong i-add lagi na 1/8. Then, before ka mag-multiply nung thickness. Which is, may value na tayo. Tanggalin mo na. Thickness ng alin? Siyempre, thickness ng flange. Eh, hindi pala given. Eh, di balik tayo dito. Sa A, ay isi mo lang. Okay. Nasa na thickness? Merong dalawa. Merong T sub F, thickness din yan. T sub W, thickness din yan. Ano ba yung thickness or nasaan ba nakadikit yung ating bolt? Kita sa figure, siya ay nasa web. So, dapat web thickness ang titingnan natin. So, C6/13, ito, web thickness ay 0.437 ang web thickness. So, balik mo na doon. Ano nga, nakalimutan ko. Balik natin sa AISC. 0.437. Wala na. Diba? Wala na. Kwento mo na kay mama. Nasolve ko na siya. 3.81 minus 5/8 plus 1/8 times 0.47. Perfect. 3.48225. Say tayo dyan. Guys. Okay? Inch squared. Okay, so smallest ang pinapakuha. Di-try natin yung isa. A, B, C, D. Ay, yung nga. A, B, C, D nga ni. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Okay. So, area net. Di tayo dyan. Area na gross. Dahil siya ay may staggered na. Obvious, oh. Yung. Di ba? So, summation ng, lagyan mo na, D prime is D sub H minus S squared over 4G. Okay? Or 3.81 minus, lagyan mo pala ng thickness. Thickness. Nakalimutan. Lagi nakakalimutan na, sir. Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag mong gayahin. Pagkakamali. So, area gross is 3.81 minus hole diameter. Okay, 5/8 plus 1/8. 5/8 plus 1/8. Eh, ilang hole yun? Dalawa. Okay, yun na. Isa, dalawa. Next, staggered minus S squared over 4G. Isa lang naman yung staggered, so no issue tayo dun. Ano yung S? Ito yung S, di ba? Yung parallel sa may loading. Although hindi nakalagay kung saan yung load dyan, obvious naman, nandito yun. Okay. Wala pa siguro tayo nakikita connection na nandito yung load kung nasaan yung web. Okay? Ay, yung flange. So, dito yan. Obvious yan. Dito. Kahit walang arrow, kumbaga. Eh, di 2 ang S natin. Eh, 2 squared. Over 4. Ano yung G? Ilang space? Yun, no? 3. E times. Para kang nagda-direct sub. Times thickness. Ano thickness? 0.437. Okay, tayo dyan, guys. Wala na. Ano ang area net natin ngayon? So, 3.81 minus 5/8 plus 1/8. Tayo, mga idol. Wait lang, ha? Hirap mo type nito, eh. Times 2 minus 2 squared over 4 times 3 times 0.47. So, 3.3. Okay. 3.3 square inch. Square inch. Okay. And that is your final answer. Diba, kita mo naman, mas mababa siya sa dalawa. Okay, so ito na yung mag-govern, mga idol. Box mo, syempre. Pakita ang cursor. Yan. Box. Box mo na. Tayo dyan. Okay, next. Try natin.
Punta tayo. Meron pa ba? Yun. Sabi naman. Natapos na tayo sa plates. Sa angle. Ano naman ang mangyayari kung siya ay isang I shape? Pero ang twist, ayun, both of the flanges, you know, both of the element ng ating flange, merong bolt. Kita mo yung nangyari. Meron doon. Meron doon. Tayo. Okay, so sabi dyan, kapag ganyan ang nangyari, the rest is the same except for one thing. Okay? Yung ating G. Ay, mababago si G. So, ano bang mangyayari sa ating G? Ito lang naman. Okay, kanina 'di ba sa angle, yung distance, recall na rin natin sa angle Ito ang distance na sinusukat, minus mo yung thickness. Pero sa W shape, okay? Yung G plus G1 minus T sub W. Tingnan mo yung figure. Okay, ito yung para sa channel. Okay, para sa angle, same lang ang gagawin. Pag dito naman, ayun, G over 2, ano yung G? Yung distance between the two balls doon sa flange. Okay, gusto ko ba lakihan pa natin? Or ox na yan? Lakihan natin. O baka magalit ka eh. Yan. G1. Ayun. Nakita mo? Direct sub. T sub W. Thickness ng web. Okay? Kumbaga yung thickness ng element. So, angle, syempre, isa lang yung thickness. Sa channel, yung tinutukoy niya na thickness, yung thickness ng web. Kapag I-shape, ganun pa rin. Thickness pa rin ng web. So, G over 2, yun lang na bago Yung G, yung gauge natin is the equivalent value of G over 2 plus G1 based on this figure. Tingnan mo na lang. Minus yung thickness ng web over 2. Okay? The rest, wala na. Basic na. Okay, so yun lang ngayon lang tatandaan mo dito na bago lang si G. Okay. Problem na tayo. Problem. Ang problema ko, paproblemahin niya rin. So, actually, may answer na dito, pero di-delete na natin dahil binidyohan ko na eh. Diba? Ito yung nasa book, hindi naman ako natingin sa sagot. So, huwag tayo dyan. Okay. Find the available strength of the S shape. Okay. Available. Ano guys pag available? Ayun. A. Available strength design. ASD. Diba? Available. Merong given na hole. So, diretso mo na. Makukuha na natin si D sub H. That is 3/4 plus 1 over 8. So, 3/4 plus 1 over 8. Narin mo. 7 over 8. Or 0.875. Tayo dyan. So, given 10 na 836. Di siguro si FY, 36. Si FU, 58. Dyan, overuse na yun eh. Bakit kaya laging 836? Normal kasi yan kapag angle. Kapag sa connection, kumbaga sa connection, normal yung 836. Dahil connection yung pinag-uusapan natin, hindi yan yung lagi nyo mapapansin. Okay. So, okay na tayo dyan. Punta tayo sa formula. So, ASD, strength. Diba? Pn over phi is equal to, yielding muna tayo, yielding. For yielding, meron tayong 0.6 Fy times the gross area. For rupture, sabi niya, mabilis. Bagalin natin. Pn over phi is 0.5 Fu times the effective area. So, AG and AE ang poproblemahin natin. Punta tayo kay gross area. So, ano si gross area? Given? Hindi. Okay? So, kung hindi pala given, kunin natin ngayon kung ano ang gross area nito. Okay?
Tuloy natin. Wow, magic. Meron na. Di ba? Meron ng sheet. Wala yung kanina. Ba't nandiyan na yun? Nakalimutan ko kasing ilagay. So, ang kailangan natin ay grass area ng S15 by 50. Nasaan yan? Ito, ang area ay 14.7. Ay, walang tanong-tanong. Yan na yun. Ay, 14.7. Di kung ganun pala. Tago mo na. Wala na. Hindi mo na makikita. So, 14.7 ang gross area. Okay. Next naman is the net or effective area rather, which is equal to AN times U. Pero note mo ulit, lahat ng elements natin may connection. Ilang elements ang meron tayo? 5. Kapag ay 5. 1, 2, itong web, tapos sa flange, 2 ulit. Okay? 5. Pero lahat yun may bolts. So, wala pong shear lag. Dahil walang shear lag, U is equal to 1. Or simply, alam natin that, bigay mo na nga, AN times 1, So, gets na yun ha. So, AE is equal to AN. Alright? So, punta tayo sa net area. Yun na lang ang problema natin ngayon. Which is equal din sa effective net area. Siya ay area gross minus summation ng d prime times thickness. Okay? Which is also, sige, hanggang maumay ka. Gross area minus summation ng diameter ng hole minus s squared over 4g times thickness. Sige. Wala na to. Basic na. So, next mong gagawin, yung failure path. So, based on the side view ng ating figure, meron lang naman, actually, isa lang yung possible failure path nito. Kung iisipin mo, sir, baka dito po siya mag-fail. Napaka-less likely niyan mag-fail sa ganyang angle. Kaya napakalitong chance na mag-fail siya dyan. Okay? So, hindi na natin kukunin. Napakaliit. So, ang possible na failure path niya lang is dito. Kay A, dadaan kay B, kay C, tapos kay D. Alright? So, malabang mag-failure kay ED ha. Pwede mo namang i-try. Yun naman ay ito ha, kapag ikaw hindi kumbinsido, marami kang time. Try mo sa bahay. Para maniwala ka kung hindi siya kagana doon. So, A, B, C, D. So, marunong ka naman kapag hindi staggered, diba? Yung normal na ginagawa natin. Huwag mo nang i-overthink. So, A, B, C, D. So, at failure path, A, B, C, D. Okay? 4 na bolt yan. Again, ano lang nagbago dito? Yung G. See, kunin na ba natin ang G? Saan ba magagamit ang G? Twice po. Dito sa isang staggered, and dito pa sa isang staggered. Pero note mo na ito ay symmetrical. Okay? Meaning yung nasa taas, itong 2, 3, 4, same yan sa nandun sa baba. Okay? Symmetrical po yan. The same is true for this part, yung spacing dito. Symmetrical din. Symmetrical din dun sa ilalim. So, ang gusto lang nating ipakita dito, yung s squared over 4g na part, parehas para dun sa dalawang stagger. So, pwedeng times 2 mo na lang. Okay? Sige. Before natin ituloy, kunin na natin si G para damaya i-type mo na lang, susulat mo na lang. Ano nga ulit si G? Balikan natin, recall natin yung figure, sabi niya doon, para sa mga I-shape, yung space dun sa dalawang hotdog, dalawang bolt natin, and then yung G sa bond. Ito. Yung. Okay, so balikan natin saan ang tinutukoy na i-add natin. Itong 3, itong part na to, then ito. Yung, tayo dyan, di ba? Wala na to. Finish na. So, lagyan na natin. Si G is, kalimutan ko, 3.5 plus 2.75.
Ayun, 2.75 pala. Minus, babawas. Magbabawas ka, di ba? Nang alin? Thickness ng web. Thickness ng web. May thickness ng web ba? Wala. Hindi given. Hindi given, di ba? Walang given. Tawagin natin ang mahiwagang AISC, manual. Hoy, tayo dyan. Thickness ng web. Na? Ayun, naharangan ng figure. Baba natin. Nagalit ka eh. Ito, yan. Ano nga ulit? S15 by 50. Ayun. Thickness ng web. Ayun. Punta ka dito. Yan. Yan. Yun. 0.550. Burahin ko na ang mga hotdog. So, 0.550 Kita mo dun May ebidensya tayo sa nangyari. Wala kang reklamo dun. So, 0.5550. Pwede ka na papalitan? Palitan ko na. Burahin ko na. Yan. 0.550. Hindi wala na to. Na. 3.5 plus 2.75. Okay, may nakalimutan pala. Balikan natin. Recall natin. Yun, T sub W over 2. Tapos yung G over 2 din pala. Si Sir naman, kinokopya na lang. Mali pa. Sorry na. Sana hindi ka magalit sa akin. Yan. Sagot ay 4.225 each. Okay, now let's proceed to solve for the net area. So, alam mo naman na ito, di ba? Area gross. So, what's the area gross? 14.7. Minus area ng holes or summation ng D prime over T. Ayan. So, all in all, meron tayong ilang bolts sa ating failure path. Okay, tingnan natin. Ilan ba? 1, 2, 3, 4. 4. Pero, huwag mong kalilimutan na sa flange natin, merong 2. So, kung dadaan man siya sa failure path A, B, C, D, note mo na before mabali yung A, kailangan niyang baliin itong buong flange na yan. Kailangan mag-crack yan sa part na to. Ibig sabihin yung malapad na flange na to, lahat yan ay dapat mag-crack. Okay? So, ibig sabihin, yes, 2 bolt yung nasa taas, 2 yung nasa ilalim. So, in total, hindi lang 4, kundi 2, 4, 6 na bolt yung kailangan mong i-bawas. Okay, ilagay na natin yung ganun. So, 4 or 6. Pero sa 6 na yon, magkakaiba pa sila ng diameter, ng thickness. Okay? Pares ng diameter, syempre. Magkakaiba yung thickness. Kasi iba yung thickness ng web, iba rin yung thickness ng flange. Yung thickness ng web, meron ka na 0.550. Pero yung thickness ng flange, wala pa. Diba? Kunin muna natin ang thickness ng flange. Tawagin natin ng mahiwagang hotdog. Ano yun? Thickness ng flange. Nasaan ba? Tayo dyan. Di pa natin sa ilalim ulit. Binalik pa dun eh. Ayan. Thickness of flange. Okay. So, what's the thickness of flange? Sabog. Oops. Thickness ng flange. Ito po yun, T sub F. Yun. S15 by 50. Ito ba yun? Yo. Yan ba yun? Yes, 622. Buti nakita mo pa rin kahit hindi straight ang line. 622. Okay, 622. Lagay mo na pala dito. Thickness ng web, 0.550. Thickness ng flange ay 0.622. Yan.
Ngayong meron na tayong thickness ng web and thickness ng flange, kunin na natin ang net area. Okay? So, area na gross, or gross area natin, 14.7. So, para may minus na natin yung dapat ay minus, recall natin ang ating failure path, which is, well, A, B, C, D. So, ilan ang ibabawas nating hole ngayon? Ang tanong. So, nabanggit ko kanina na 4, kasi 4 itong nakikita mo sa figure. Pero, hopefully, naalala mo, flange po yun, no? 2 po na sa flange. Yes, 2 ang nasa flange natin na mga bolts. Therefore, hindi lang 4 yung ibabawas mo, kundi 6. Patay tayo dyan, 6 pala. Eh, huwag ka matakot, kaibigan. Lagay mo, 6. Pero, yung 6 na yon, lagyan na natin 6. Wag muna. Kasi yung 6 na yon, magkaiba pa yung gagamitin mong thickness. Iba yung thickness kasi ng flange, di ba? Iba rin yung thickness ng web. So, therefore, lagyan na natin. Di 2 times diameter ng hole and then thickness ng web. Okay, recall natin, the thickness ng web ay 0.550 and then doon yung 2 bolts. Okay? So, 4 naman yung nasa flange. So, diretso na natin. Minus 4 times 0.875 times 0.622. Now, punta tayo sa medyo kakaibang part, yung S squared over 4G. So, para sa mga stagger, bibilangin muna natin kung ilan ba talaga yung nag-stagger. 1, 2, 2 lang. Kaso, babalikan mo ulit yung sa figure natin, yung cross-sectional view. And mapapansin natin na 4 yung nandyan. 1, 2, 1, 2, 4 yung nandyang stagger. Kung ganoon pala, ano ang gagawin? Di 4 na beses ka mag-i-squared over 4G. Yun ba ang gagawin natin? So, 4. Sige, naman na tayo sa 4. Kaso, paano yan, sir? Magkaiba po yung thickness ng web at thickness ng flange. Tayo dyan. Kasi, doon sa mga naunang problem natin, yung number 1, yung una, plate yon. So, pare-parehas lang, di ba? Yung angle, nakita mo naman kapag angle, pare-parehas din ang thickness. Yung channel kanina, ano? Although magkaiba yung thickness ng flange and web, yung fastener naman natin, nasa web lang. So, wala ding issue, di ba? Dito, tayo, magkaiba. So, medyo kakaiba yung gagawin natin. Hindi tayo magmamagic. Okay? So, meron tayong 4, pero isipin mo nilang, ganito isipin natin, kapag ang ginamit nating thickness ay 0.550, medyo ma-underestimate natin yung actual strength ng ating bakal. Imagine mo, merong area doon na 0.622 yung thickness. Okay? Check mo yung effect ng ating S squared over 4G sa area. Kapag minultiply mo, or minultiply mo yung negative doon sa D sub H, di ba minus ang mangyayari? Naging minus. Okay? Pero kapag dinistribute mo yung negative na to doon sa S squared over 4G, yes, positive ang magiging result.
So, yung S squared over 4G na yon, it will actually cause dun sa ating area na madagdagan. Which makes sense, di ba? Kasi kung nag-stagger ka, imbes na diretso lang, nagtagilid, obviously, mas mahaba to. And therefore, mas malaki yung magiging width, mas magiging malaki yung area. Kung ganun nga pala, okay, na mas malaki pala or madadagdagan pala yung area natin dahil sa S squared over 4G na to, na part. Okay, importante yung thickness. So, imagine kung ang thickness na minultiply mo dito ay 0.550. Medyo mas maliit yung madadagdag na area kumpara sa kung ano talaga yung possible. Bakit? Kasi may 0.660 or 622 rather. Merong 0.622 na thickness ng flange. Puro yung thickness ng web lang ang ginamit mo. In actual, mas mataas pa talaga ang kayang dalhin. Pero dahil nga in-expect mo na 0.550 na magdadala lahat or web na, di mas mapapamahal ka. Kasi may time na okay na pala yung strength, pero sa design mo, nagkamali ka, web lang yung kinonsider mo, mapapamahal ka ngayon. The same is true naman kapag opposite. Puro flange naman. Over-design ka naman ngayon kasi sobrang safe. Kaya niya naman kahit na medyo mas mababa pa doon yung gagamitin mong section. Okay? So, same case, parehas silang hindi, medyo may downside, kumbaga. Okay? Kapag 550 or kapag 660, puro ang ginamit mo, meron siyang bad effect. Okay? Ngayon, anong gagawin natin para happy-happy kaarawan tayo? Di gamitin natin parehas. Di ba? Gamitin mo na lang parehas. Ang tanong, apat ba dapat? Yun ang magandang katanungan dito. Apat ba dapat? So, dun sa tanong na apat ba dapat, ang gusto nating itanong or gusto kong maipakita sa inyo is ganito. S squared over 4G, okay, let's say times the thickness na 0.550 times 2 plus S squared over 4G 0.622 times 2. So, ilan yan? Dalawa para sa 550, dalawa para sa 622. O, apat. Parang okay nga naman. Parang nagme-make sense naman. Tama ba yan? Hindi. Masyado nang napalapad yung nadagdag mong area. Bakit? Bakit napalapad na ng sobra? So, note mo. Okay? Note natin na, ito, pansinin mo yung part na to. Pansinin mo. Balik tayo sa figure. Burahin ko na yung mga extra dito. Yan. So, ang dahilan kasi dyan, tingnan mo, observe mo. Dumaan siya dito. Okay? Dumaan siya doon. Pero, i-zoom in natin para mas makita mo. Ito yung flange. Nandito yung web. Okay? Let's say, nandito yung bolt na nasa taas ito. Ayan. Meron din dito. Ito yung T part dun sa taas. Okay, mula dito. Ito. Yan. So, imagine mo kung saan nagta-travel yung failure path natin. So, dito sa left side, dito. Dumaan siya dyan, bago siya pumunta dito. Sa kabila din. Yan. Pero, pansinin mo, or sana mapansin mo, na sa part na to, Ayan. Or kumbaga, kalahati ng path niya, kalahati ng path niya dumaan saan? Sa flange. Okay. And yung kalahati, dumaan sa may web. Dumaan sa web. Kalahati dumaan sa flange. So, kung
ito, kung i-ratio natin, kung i-ratio natin, halimbawa ito ay, itong part na to, itong isang lakad na yan, let's say yan ay 1 whole path. Okay, ito. Pero dahil nga ang kalahati dumaan sa flange, sabihin natin ito ay 1/2 ng path, kalahati din dumaan din sa kabila, di another 1/2. Okay? Pero, dito kasi, sa part na to, yan, yung failure path na yan, pagdating nila dito, sa part na to, yan, magtutugma na sila. So, basically, dalawang beses or dalawa yung dumaan siya sa flange, pero yung dumaan sa web, isa lang. Kumbaga, pasimplihin natin, ganito yung nangyari sa path mo. Nagsalubong, pagdating sa gitna, yun, isa na lang yung dinaanan nila. Ano yung gusto kong iparating dito? So, dito sa half na to ng ating stagger, kasi meron pa sa ilalim, di ba? Gumamit ka ng one path nung flange. Di ba? Kalahati, kalahati. So, one path. Tapos, para naman sa web, kalahati lang. Okay? Yung kalahati ng path. So, kalahati lang ng path. Kabilaan yan. Taas-baba yan. So, all in all, ito na yung gusto kong ma-realize mo. Hindi ito. Yan. 1 lang. 1 lang yung dinaanan ng web. So, kalahati dito sa taas, kalahati sa baba. So, isa. Para naman sa flange, 1/2 dito, 1/2 sa kabila, 1 yan, meron din sa ilalim. So, 2. Tama naman. Okay? So, ganito ang diskarte para sa mga eye shape. So, ito guys, ito ay approximate pa rin sa ngayon. Hindi pa rin natin makukuha yung perfect na perfect. But this is the best method sa ngayon. Okay? Yun na. It's not the most or the most precise, the most accurate, the 100% right. Pero ito yung analysis na ginagamit natin ngayon. Siya yung pinakamalapit sa katotohanan. So, hindi over, hindi under. Kasi na-consider natin both ng mga path. Na-consider din natin na pagdating sa web, hindi na dalawa yung path. Kasi kapag ginawa mong magkahiwalay pa rin, kumbaga masyado ka nang ma-over-design. Kasi in real life naman, ganito yung nangyari. Oh, yun, ito yung sinasabi ko. Yan. Darating sa point na magtatama sila doon sa gitna bago mag-iisang path na lang. So, kaya kinalahati natin si web. Okay, so hopefully nag-make sense kung bakit 1 lang and 2 doon sa kabila. So, i-replay mo ng i-replay times 0.75 hanggang ma-absorb mo. Lalabas sa exam eh. Diba? Pinalitan ko na yung S squared over 4G because you know the S, right? 1.5. The G, 2.70. 2.75? No. Nakuha mo na. Yun, 4.225. So, lagyan na natin. 1.5 squared over 4 times 4.225. And then, 1.5 squared. Parehas naman po siya sa parehong case. Yan. Wala naman tayong problema dyan eh. Okay? So, sagot. Diretso na natin. Diretso na. 14.7 minus 2 times 0.875 times 0.550 minus 4 times 0.875 times 0.622 plus 1.5 squared over 4 times 4.225 plus 1.5 squared over 4 times 4.225 5 times 0.622 times 2. Okay? Okay ang sagot. So, final answer will be 11.7993 square inch. Alright? Well, grabe yung pinagdaanan mo para makuha yung value na to. Dami, no? Pero okay lang yan.
Pag may hindi nasundan, i-reply mo. Next, may EN ka na. Alam mo na siya rin si AE, di ba? Okay, so huwag na natin patagalin pa ang mga paghihirap mo. Diretso na tayo dito sa tamang hotdog. Kunin na po natin ang tamang sagot. So, 0.6, FY natin ay 36, gross area ay 14.7. So, 0.6 times 36 times 14.7, 317 point. 317.52. 315. 317 nga eh. 317.52 keeps. Okay, so ASD lang naman ang pinapakuha, di ba? Okay. And if ever lang na ipaharap sa LRFD, alam mo naman na kung paano siya kunin. So next, rapture. Wala na. Alam na. 58, and yung area mo ay 11.7993. 58 is 11.7993. 3. So, 3, 4, 2. So, yun na. Nagpakahirap tayong kumuha ng net area. Napakahirap tayong kumuha ng net area. Tapos, parang hindi naman yata siya yung nag-govern. Kung walang net area, hindi naman siya mag-govern. Ito yung para sa net area. Keeps. Pinahirapan tayo dun eh. Yielding naman pala mag-govern. Hindi ito mag-govern. So, this one governs. Yung para sa yielding. Okay? Tama rin pala. Binax ko na siya. So, this is your final answer. So, sa dinami-dami na sinolve mo, hindi rin pala siya ang mag-govern. So, yielding pa rin na mag-govern. So, nangyayari sa exam. So, ayun, sana hindi kayo malungkot pag ganyan ang nangyari. Solve ka hanggang dulo, tapos yielding pa rin pala mag-govern eh. Okay? So, if ever mayroong confusion, tanong nyo lang. Try natin sagutin kung may time si sir. So, thank you so much for listening. Hindi ko na i-replay, hindi ko na i-summary ang steps. I-replay nyo na lang yung video. Hanggang maumay kayo. Thank you so much, class. So, happy studying.